Hello? Hello po, Papa J. Papa Jackson po. Huwag mo tawagin Papa J. Ano ba Ay, yun? Sino ba yun? sorry po, Papa Jackson. Sino ka? Si Lyra po. Lyra. Yes po. Di ba ano yan? Musical instrument yan, di ba? Lyra. Opo. Feeling ko lang. Ilan taon ka na, Lyra? 32 po. May edad ka na, charot. Biro lang ha, nagkakabiruan. Asa nga, natawa naman siya. Asa ka ngayon, Lyra? Sa North Caloocan po. North Caloocan. Okay. Yan, Caloocan na lang. Caloocan. Apo. At anong ginagawa sa buhay? Housewife lang po. Huwag mo nilalang lang ang pagiging housewife. Ano ka ba? Diba? Kasi Apo. hindi madaling ano yan. Hindi madaling ang tawag nun? Hindi madaling profesyon yan. Opo. Well, anyways, si Lyra, ilan na anak mo? Isa lang po, Papa Jack. Ilang taon na? 6 years old po. 6 years old. Yes po. Ano trabaho ni Mr.? IT po siya. IT. Opo. Okay. Ba't tayo magkausap? Gusto ko lang sanang humingi ng advice, Papa Jack, about po dun sa kapatid ko po. Bali, adopted po namin siya. Hindi tungkol sa mga inyong mag-asawa to. Hindi po, Papa Jack. Okay. Okay. Go ahead. Kasi po, Papa Jack, dalawa lang talaga kaming magkapatid. So, ito pong adopted namin siya yung bunso. Yung adopted nyo, yun yung pangatlo. Opo. Okay. Pang ilan ka sa tunay na magkapatid? Panganay po. Panganay. Tapos may pangalawa, you are 32. Babae po. Yung pangalawa, okay. Ilang taon na yung pangalawa? Ilang taon agwat ninyo? 26 po. You are 30 to 26. Meron kayong bunsong anak. Bunsong anak tuloy. Paampon. Opo. Ilang taon naman yun? 21 po. Ilang taon na siyang ampon? Since birth po. Okay. Inampon ng magulang niyo. Ba't nagampon yung magulang niyo? Bali po, Papa Jack. Kasi yung father niya po, yung bali family po niya, kapatid po ng mama ko, yung tatay niya. Pinsan buo niyo rin. Opo. Okay. Okay. Bali po, kasi alam po kasi ng tito ko na gusto namin magkaroon ng kapatid na lalaki. Ganun din po yung parents ko. Gusto din nila talaga magkaroon ng anak na lalaki, kaso hindi na nga po nasundan. So parang siya, in-offer, parang ganun po kasing dating, in-offer ng tito ko na sabi niya kasi parang bigla na lang tumawag na kapag once na lalaki na naman, ibibigay niya sa amin. Akala namin joke lang. Tapos nung nanganak na po yung asawa niya, in-update niya kami na lalaki nga po. Pero I'm sure hindi lang tungkol siguro, hindi ako naniniwalang yun lang ang dahilan niya. I'm sure it has something to do with economics. Opo, parang gano'n na din po. Kasi kung kaya nilang buhayin yun, kahit pa 10 lalaki yun, di ba, not at any point ibibigay nila yun. Opo. Siguro para lang hindi masakit pakinggan sa part nila. Kunyari, they're doing you a favor, yung family mo. Parang gano'n na lang siguro. Anyways. Opo. Then, ayun po, Papa Jack, nung kinuha po siya ng mama ko, so, kapapanganak pa lang po talaga, ang pula-pula pa po talaga niya nung na binigay na siya sa amin. Naalala mo yan kasi Tapos, ka na, may edad ka na nun, baka grade 1 ka na nun. Opo, elementary po. Grade 1, tama ba? Hindi po, Grade grade 3. 4, mga ganun po. Mga grade 3. Grade 3, grade 4. Apo. Okay. Tapos nung baby siya, ako po yung tumutulong kay mama para alagaan siya. So habang lumalaki, talagang nagiging close kaming dalawa. So may naging issue dun sa pangalawa po. Parang pinagselosan, ganun. Habang lumalaki, nagkakaisip-isip na. Lagi po kasi yung pangalawa kong kapatid, lagi niya talaga pinaparamdam na ampon, ganyan. Sinasabi niya talaga as in. Although
inopen din namin dun sa bunso namin na yun nga po, na yung father niya is kapatid ni mama. Kaya kilala din po niya yung totoo niyang family po. Tapos, nung habang lumalaki kami, ano sila lagi sila mag-aaway nung pangalawa kong kapatid. Mhm. Hello po? Yeah, nakikinig po Ay, ako. Ano then ang ayun po, ano Papa ang Jack. ginagawa ng magulang mo pag kasi siyempre hindi tama pero nagigets ko siyempre bunso ka all of a sudden hindi ka na bunso kasi may bagong bunso. Parang gano'n 'yan eh. Opo, opo. Mm. Kasi Papa Jack, hindi ko din maintindihan yung pangalawa namin kasi hindi ko alam kung ako lang yun, pero kasi meron din naman nagsasabing totoo yung parang tinatanong ko kung tama ba yung nararamdaman ko, ganun. Kasi may mga naging kasambahay din po kami na bali kamag-anak din po namin, Mm. which is nakikita din po nila na yung paborito ni mama ko yung pangalawa, tapos yung father ko naman po yung bunso. Mm. Kaya po yun, parang wala namang kaso nga lang po hindi ko po talaga maintindihan yung pangalawa po. Sorry Papa Jack, medyo naririnig ko po yung boses ko. Talaga usap kayo? Mm. Charot, charot lang. Teka lang, gagawan ko ng paraan, sorry. Okay pa. Wait lang. Alam ko na kung paano. Ayan. Hello? Hello po. Wala na, no? Wala na po Papa Jack. Kita mo sabi ko sa'yo eh. Dapat kinausap mo eh. Okay, go ahead. Ayun po. Ayun po Papa Jack, kasi hindi ko po maintindihan bakit nagsiselo siya, ganun. Pero pinapaliwanag naman po ng mama ko yung na hindi dapat siya magselos, ganun. Eh, lahat naman po ng gusto namin binibigay na pa naman po ng parents. Tapos kapag may nagbabanding naman po, kaya hindi ko po talaga maintindihan. Pero nag-open kasi bata pa po kami nun, sabi nung pangalawa namin sa mama ko, parang joke lang siguro yun. Sabi niya, ako naman talaga yung bunso, bakit kasi nag-ampon pa kayo ng iba. So, habang lumalaki po yung bunso namin, every time po na may konting pag-aaway sila, talagang as in, sinisigaw niya na ampon, to the point na naririnig ng mga kalaro. Siyempre, ako po medyo nasasaktan dahil gawa po ako po yung kasama niya, kumbaga nagpalaki din sa kapatid kong bunso. Tapos habang lumalaki po kami, mas naging close po kami ng bunso. Kasi parang, yun nga po, yung pangalawa naming kapatid, may talaga siya Papa Jack, yung mahilig talaga siya magsumbong, ganun, tapos pagagalitan. Tapos nito po na, mabait naman po kasi talaga yung bunso namin. Mm. Tapos nito po napapansin namin, actually last year siguro Papa Jack eh. Mm. Kasi kami, lagi kami magkasama ng bunso. Talagang pag may problema Pag sinabing po, bunso, yung pangalawa. yung pangatlo po Papa Jack. Okay. Okay. Bali, pag may family problem kami, may mga problema po sila Papa, kaming dalawa po talaga Papa Jack yung laging magkasama. Kasi magkakampi talaga kami. Tapos may mga time po kasi na nag-open sa akin yung mama ko para kausapin yung bunso namin, yung ampon nga po, na kausapin. Kasi nga po, may times kasi Papa Jack na pinagalitan po siya ng tatay ko. Tapos lumaban po siya Papa Jack. Tapos ito yung bunso, Opo, yung inampon po namin. Okay. Tapos hindi na lang po basta sumasagot Papa Jack kasi nasaktan na kasi siyempre tatay po namin yun. Minumura niya na po ng harap-harapan. Tapos may time po kasi na inaambahan niya ng sasaktan Lalaki niya. ba yung lalaki ba yung inampon nyo? Opo, lalaki po. Yung pangalawa, babae lalaki? Babae po. Babae po. Okay. Tapos Papa Jack, okay naman po yung mga barkada niya. Kaso nga po, eto nung pagka-graduate niya po ng elementary, bali, nag-decide po kaming mag-asawa. Nung time po kasi na yun, nag-work pa ako na pag-aralin siya. Kasi parang wala nga pong plan sila mama kung paano po bang mangyayari kung pag-aaralin siya. Kasi po, tumutulong din po siya dun sa business ng tatay ko. Bali, may maliit kami talyer, tapos nag-helper po siya na mekaniko. Tapos po, gusto niya po mag-aral. So, tinulungan po namin siyang mag-asawa na mag-aral po siya.
Tapos nung nag-aaral naman po siya, active naman po siya. Tapos talagang gumagawa po talaga siya ng yung mga assignments niya. Kasi may time po na nahuli po siya ni mama na during online class po, natulog siya. Pero isang beses lang nangyari yun. Tapos kasi Papa Jack, Pero, wala po kasing teka ibang... lang, meron bang nag-online class na hindi naka-idlip? Parang feeling ko, lahat naka-idlip kahit pa paano. Oo. Kaya nga po, Feeling ko Papa lang Jack, hindi ako sure dyan. kasi ang ano ko din po doon, Papa Jack, feeling ko pagod din po kasi siya sa trabaho kasi habang nag-online class po siya, tumutulong po siya kay Papa mag-helper. Tapos po, pagka alam po nila Papa na may online class siya, during online class, tinatawag siya na may gagawin, ganito. So, hindi po siya nakakapag-focus. Ang gagawin niya, minumute na lang niya para hindi marinig yung background niya. Tapos nagtatanong na lang siya sa classmates So niya. bakit naman tinatawag ng papa nyo yung kapatid, yung bunso nyo? Alam na may online class. Yun nga po, Papa Jack, kasi yun nga po yung kinakausap ko po sila mama about doon na pag may pasok, wag naman sanang maghanap na lang ng ibang tauhan. Kasi syempre, di ba, So, kumbaga, school yun eh. Nagkataon lang sa bahay ginawa di ba? Yun nga po, Papa Jack. Tapos parang inaano nila na hindi naman nag-aaral. Pero ako po mismo nakikita ko naman siya kasi pag may hindi siya naiintindihan, nagtatanong siya sa akin, matataas naman yung grades niya. Kaso nga lang po, Papa Jack, yun po yung unang beses na talagang grabe yung naging away nila mama. Tapos yun nga po, nagsabi na sa akin. Kasi po, nung time na yun na nag-online class siya, parang napikon po ba siya? Kasi parang nag-aano lang siya, kinikim-kim niya lang lahat. Bigla po sinabi kasi sa kanya na mag-stop na siya sa pag-aaral. Kasi nga po, wala naman siya ginagawa. Natutulog lang during online class. So pumunta po sa akin si mama kasi dati po sa isang compound lang kami. Pero ngayon po, nakabukod na kami. Nung time po na yun, pinuntahan ako ng mother ko na sabi niya, ipahintuin na. Total kami naman nagpaaral. Pa-stop na namin siya. Tapos parang gusto nilang mangyari. Pauwiin na lang sa family niya. Kasi nga, ganun nga po. Hindi daw po nakikinig. So ako naman po. So aware yung bunso ninyo, yung inang po ng father, nanay tatay nyo. Kung sino Opo, talagang... alam niya naman po. Pero close din ba siya doon? Napupuntahan niya, nakakasama? O hindi talaga? Hindi po, Papa Jack, kasi parang hindi rin po sila in good terms nung Bakit? ano niya, Bakit siya in nung good family terms? niya. Bakit hindi na-develop yun? Kasi aware naman siya habang lumalaki, di ba? Opo, parang nagtatampo po siya kasi pag nagbabakasyon naman po kami doon, pinababayaan namin siya na uwi ka muna doon kila mama mo para makasama mo yung mga kapatid mo. Tapos kasi bilang close nga po kami, sinasabi niya sa akin na ayoko doon kasi parang palagi naman nilang pinapansin parang hindi naman ako doon nag-i-exist. Ganun po yung sinasabi niya. Okay. So hindi na lang po siya pumupunta doon sa family niya. So nung time po na yun, gusto na nila mabang pauwiin ng province. Tapos yun nga po, kinausap ko po muna yung mother ko na kasi may time naman na syempre pagod po. Baka dahil nga sa pagod, nakatulog siya. Tapos okay naman yung grades niya, nag-aaral naman siya. Talagang nakikitaan ko naman po talaga na may pangarap yung bata. Kaso nga lang po, Papa Jack, every time kasi talaga na mag-aaway sila, umaabot sa point na kailangan i-brought up yung about sa pag-ampon, ganun. Kasi kung ako po, hindi ko naman talaga, never kong pinaramdam sa kanya na iba siya eh. Parang doon nag-umpisa, Papa Jack, na nag-iba yung ugali niya. Tapos nung time na yun, wala na akong magawa kasi sinunod ko po yung parents ko kasi sila po yung magulang na ipastop na. Di pinatigil na lang din po namin kahit medyo mahirap po para sa akin kasi iniisip ko nga po yung magiging future niya, paano na lang kung hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Then nung nag-stop po siya ng pag-aaral, nag-focus na lang po siya dun sa shop ng father ko. Tapos, hindi naman po siya pala barkada, hindi rin umaalis ng bahay. Madalas pa nga po pag aalisin or gagala kasama ng kaibigan niya, magpapaalam pa po yan sa akin Anong na Naalis siya? High school na siya nang pinatigil ninyo, no? Opo, senior high school na po. Kasi by Tapos all po accounts, pwede siya magtapos Opo. It was a conscious decision na wag nang paaralin. Pero pwede sana, di ba? Opo, Papa Okay. Jack. Tapos ayun nga po, nung nag-focus na siya dun sa pag-helper sa father Ma'am, hindi ko, kita yun marinig. nga po. Iluwa mo yung telepono. Sinubo mo siya. Sorry po. Go ahead. Okay na po, Papa Jack. Sinubo mo ulit. Ayan, okay Ayan na. po. Ayan, okay na. Nung
ano po, Papa Jack, nung nag-focus na po siya dun sa Ayan. business Teka lang muna, day wag mong po. takpan-takpan, nawawala-wala. Oo. Ayun po. Hello? Hello po. Ayan, okay. Oh. Maintain that, ma'am. Sige po. Okay Tapos? po. Bale nung ano po, Papa Jack, nag-focus na po siya dun sa ano, sa work niya po, dun sa business si Papa. Mm. Ano po, kumikita na po siya ng pera, ganun po. Tapos parang nag-e-expect na po sila mama, syempre kumikita na po ng pera, na mag-ambag po siya sa bahay, kagaya po sa pagkain, sa bills, ganun po. Eh ano po, kinausap ko yung kapatid ko na sabi ko, pag may pera ka, baka pwedeng mag-abot ka. Yung maluwag lang naman sa'yo, syempre hindi ka naman ano eh, Mm. kumbaga natural lang naman, syempre dun ka nakatira. Tapos eh, yun nga po, kasi parang kailangan pa daw pong pagsabihan, yun po yung nagiging problem ni mama. Tapos kinausap ko po siya ulit na sabi ko, since kumikita ka na, gusto mo baka ako ulit na mag-aral? Mm. Pagpatuloy mo yung pag-aaral mo kasi sayang naman. Tapos sabi ko, baka gusto mong i-pursue na yung pagiging mekaniko mo kasi mekaniko po sila eh. Mm. Sabi niya po, gusto niya pong mag-aral kaso ang pinoproblema niya po is baka daw wala maging helper yung father ko. Paano daw po yun? Lagi niya po talaga iniisip din sila papa kahit may ganun po talaga siyang ugali. Kaso nung yun nga po, sunod-sunod na parang pag pinapagalitan siya, harap-harapan po, naririnig ko na din na minumura niya yung tatay ko. Tapos yung tools po eh, muntika niya na pong talagang i-ano sa papa ko. Parang sasaktan niya na. Sinabihan ko po siya about dun. Pero bago ko naman po siyang, hindi ko po siya pinagagalitan eh. Bali, pinakikinggan ko lang po din yung sinasabi ni mama na kung ano ba talagang nangyari, bakit ganun yung nangyari, bakit kailangan niyang lumaban. Mm. Bali, tinatanong ko po kung ano yung sinumbong ni mama, yun yung tinatanong ko sa kanya, totoo ba na ganito ginawa mo? Mm. Ano naman po, aminado naman po sa Papa Jack. Tapos sabi ko, may problema ka ba? Ano bang problema mo? Bakit umaabot ka sa point na gano'n? Sabi ko, pwede mo namang i-open sa akin yun. Sabi kong ganyan. Hindi naman tama na lumaban ka. May sama ka ba na loob sa kanila? Tapos po Papa Jack, kasi siyempre, since close nga kami, magtampo din naman ako dun sa magulang Ma'am, namin. yung Yung telepono dalawa ilawa kong mo, ma'am, ilawa mo. Papa Jack. Natatakpan po eh. Ayun po. Nagiging garbled po. Tinanong mo Ayan siya, po. tinanong mo siya kung may samaan ng loob siya sa magulang niyo? Opo, opo. Sa lagay na yan, tinanong mo pa. Hindi ba dapat alam mo? Ay ano po, Papa Jack, kasi parang ano eh, kumbaga yung ano po, kung ano po naging problema pa niya kasi sabi niya ayaw na din daw niya Okey. mag-aral nung time na yun kasi pinastop po siya eh. Mm. Parang dalawa mag-best friend kaming dalawa, nagsusumbungan kami na ganito, alam niya Mm. yung naging tampo kila mama. Tapos sabi Mm. niya, kung ano yung nararanasan mo dati ate, kasi nakita niya Papa Jack kung paano yung naging ano sa kanila mama eh. Sabi niya, Mm. kung paano ka dati ate na pinaghihigpitan, lahat na lang pinapansin. Ganun din kasi ginagawa nila. Hindi mo Lalo pa masama nung 'yun wala. ano, I don't think masama 'yun. Opo. Mm. Sabi niya kasi konting kibot ate ako na lang laging napapansin. Tapos nung time na yung Papa Jack, nandun din nakatira yung pangalawa kong kapatid. Bali may Mm. asawa na siya nun. Okey. Kada sumbong nung pangalawang kapatid ko, so pagagalitan siya. Mm. Kasi parang iniisip ko Papa Jack, yung pangalawang kapatid parang may galit na talaga sa kanya noon pa lang eh. Parang wala naman sense minsan yung pinagsusumbong niya. Parang basta lang talaga may maisumbong. Kasi kung ako Mhm. naman wala naman akong nakikitang masama na ginagawa ng bunso namin eh. Mhm. Tapos yung Papa Jack, nung hindi na nga siya nakakapag-aral, nung nitong bandang huli, nalaman namin na nagsusugal pala siya. Hmm. Tapos, sabi niya, ang kwento niya po sa akin, 2020 pa lang daw, na nag-try na siyang magsugal, mag-online gambling. Mhm. Tapos, nagulat kasi kami, Papa Jack, na may malaki siyang pera na umabot ng 100,000. Mhm. So, nagulat po ako bakit may gano'n siyang pera. Sabi, nagpatulong kasi siya sa akin na, ate, paano ba gumawa ng online bank? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Mm. bakit? Eh, kasi nga daw, hindi niya kasi ma-withdraw ang pera niya. Tapos yun nga po, tinanong ko kung saan galing yung pera niya. Tapos yun nga po, nagulat ako na matagal na pala siya nagsusugal. Tapos nung time na yun, parang etong taon lang siguro ano, nung June lang yata. Yun nga po, nagkaproblema yung father ko kasi may pinapabiling piyesa. Mhm. May pinapabiling piyesa, ngayon siya po ang nautusan. Mhm. Yung pera po na yun, eh, sa kanya ibinigay. Tapos nagulat kami na tumawag siya
Tapos nanghingi siya ng tulong dun sa kaibigan ng tatay ko para makatawag kila mama kasi sabi niya na-hold up daw siya. Ngayon, yung pera po na dala-dala niya is nawala. Magkano Ngayon po 'yun? hindi siya makauwi. Ang pera po na dala-dala niya is nasa 5,000. Mm. Tapos alam ko na po na nalululong na siya sa sugal kasi ang laki na po ng naipatalo niya, eh. Siya na Mm. po mismo nagkukuwento sa'kin pero hindi ko po masyadong kinukuwento kila mama yun kasi ayoko pong lalong magalit sa kanya, eh. Mm. Pinagsasabihan ko naman po siya. Tapos ngayon po nung pagkauwi niya, pumunta po ako dun kila mama, tinanong ko siya, "Ano kako nangyari?" Sabi niya na-hold up nga daw po siya, inabangan siya, nagpapa-cash out dapat siya. Kaso may version din po yung mother ko na paano siya magpapa-cash out, eh, nung bago siya sumakay ng jeep, pumunta pa siya dun sa tindahan. So, anong gagawin niya dun sa tindahan, eh, may load naman siya sabi ng mother ko. Tapos yung kwento niya nagpapa-cash out daw siya tapos inabangan daw po siya. So, kinuha daw po yung cellphone niya, pati yung pera niya kinuha din sa kanya. Ngayon Mm. po, binigyan lang daw siya ng pera ng kaibigan ng father ko para makabalik, makauwi sa'min, bigyan ng pamasahe. Mga ilang araw po Papa Jack, napapansin namin na parang naiba talaga sa kanya. Iba din po yung hinala ko na hindi totoo yung sinasabi niya na, na-hold up siya. Kasi may ano rin po siya, may ugali talaga siya Papa Jack na iba yung pagsisinungaling niya. Magaling talaga siya magsinungaling, gumagawa talaga siya ng kwento na akala mo kung hindi mo siya kilala, maniniwala ka talaga sa sinasabi niya. Tapos nung time po na yun Papa Jack, sabi niya nga po na-hold up siya. Eh, yung ano ko po, yung asawa ko po close din sila, so paano magbarkada lang gano'n. Binibigay niya yung account niya do'n. So sinisilip naman nitong asawa ko na kung totoo ba na na-hold up siya, yung account mismo nung ano, Mm. ng online po na yun. Ta's nakita namin Papa Jack na nag-ano siya, nag-top up siya do'n ng same amount na nawala sa kanya. Ngayon po, hindi naman namin siya kinonfront about do'n. Ang sabi niya kasi nawala daw yung phone niya, so wala siyang cellphone na ginagamit. Kasi yung phone number din po niya yung ginagamit sa pang-contact sa mga customer. Mga ilang araw Papa Jack, nagtataka kami, lagi siya nagla ng pinto ng kwarto niya which is hindi ano sa'min yun kasi hindi naman laging nagla ng kwarto. Tapos one time po nahuli po siya ng nanay ko na may cellphone siya, bigla Mm. niyang tinago. Tas mga ilang araw po pinalalabas niya na pinahiram daw siya ng cellphone nung barkada niya. Ngayon naman po itong nanay ko kasi nga po since wala pong tiwala sa kanya, tinanong ng mama ko yung barkada kung tunay bang na pinahiram. Ang sabi ng barkada wala daw pinahihiram na cellphone sa kanya. Ngayon Papa Jack, yung ano na yun, yung pera niya na yun na napanalunan niya dun sa online gambling, binili niya ng motor. Ngayon po, yung motor na yun, nung time kasi na pumunta siya doon sa ano, pagbibilan sana ng piyesa, hindi niya ginamit kasi nga po wala siyang lisensya. So nung Mm. time na yung Papa Jack, namomroblema na yung tatay ko kasi nga po walang pang-abono. Eh, ano pong gagawin, wala nga po siyang pang-abono dun tapos naiwala yung pera. May mga hint na din po yung magulang ko nun na nagsusugal siya kasi nga po nakabili nga po siya ng motor, eh. Hindi naman siya madamot. Kumbaga 'pag may pera naman po siya, nagse-share po siya ng pagkain, bibili siya. Ang ano lang po niya ngayon sa bahay, ang share lang po niya sa bahay is yung internet po. Tapos yun lang po, tapos kapagka may pera siya kung kailan niya lang po gusto mag-share po ng, pangbili ng pagkain, saka lang po siya magbibigay. Kasi po medyo mahina po yung business, may time po talaga na walang trabaho sila papa, gano'n. Siya po yung may pera. Talagang pakiramdaman lang po talaga sila, gano'n yung ano daw po niya, Mm. dilema. Tapos may time po na bibili siya ng pagkain sa labas ta's magluluto siya sabay papasok na siya sa kwarto. Pangkanya lang talaga yun. Eh, ngayon Papa Jack, parang hindi, nung Sunday po, eto pa po yung pinakamasakit sa kanya, nung Sunday po kasi, medyo ano po kasi si Papa, eh, alcoholic po siya. Tapos nung nalasing po siya, nagpapatulong yung mama ko na iakyat na dun sa bahay para ano nga po, makatulog na yung tatay ko kasi nga pinaliguan na nga ng mama ko kasi sobrang lasing na nga po, eh. Ang ginawa po ng kapatid ko na 'to, tinalikuran niya lang daw Papa Jack, tinignan lang niya yung tatay ko. Tapos ngayon sabi ng papa ko sa kanya, eh, lasing nga po siyempre yung mga galit po ba sa kanya, yung pagsisinungaling niya nailabas ng tatay ko sa kanya. Yun nga po sinabi niya lahat sa kanya, "Sobrang sinungaling mo." Yun daw po yung mga sinabi. Tapos nung ano daw po, narinig nung pamangkin ko
Kasi umakyat daw po yung mama ko, narinig ng pamangkin ko na sinabi daw po ng kapatid ko na kasi po ano, nadulas po yung tatay ko, bale naihampas niya po yung mukha niya dun sa may semento. Tapos yun nga po nagkasugat siya. Ang sabi daw po ng kapatid ko na ano na bunso, yan kasi sobrang talamak mo sa alak, mabuti nga sa'yo. Yun yung mga sinasabi niya. Tapos may mga time po na talagang minumura niya yung tatay ko ng harap-harapan. Sinabi po ng nanay ko, kinausap na daw po nila na gusto na lang daw po nilang pauwiin. Kasi nga po, may mga time na parang gusto niyang saktan yung tatay ko. Ang wino-worry ko nga din po, baka nga po hindi niya na po mapigilan sarili niya, masaktan niya po yung tatay ko kasi kinakausap ko naman po siya kung anong gusto niya, eh. Sinasabihan ko nga din po siya na kung ayaw mo na pinapagalitan ka, open naman ang bahay, sige puwede ka kako magbukod. Hindi ka naman inuobliga na kung tutulong ka, eh di salamat, pero kung di okey lang naman din. Hindi sabi kong ganyan sa kanya, "Ikaw bahala kung anong desisyon mo sa ano, buhay mo." Kasi nag-aalala ako na baka masaktan mo si papa, sabi kong ganyan. Alam mo naman noon pa lang ganyan talaga siya magsalita. Sabi ko nakita mo din na gano'n din talaga siya sa akin, pero sabi ko at the end of the day tatay pa rin naman natin 'yan, eh. Lagi ko naman po sinasabi 'yun sa kanya ta's tinatanong ko po siya, "Gusto mo pa rin ba mag-aral?" May mga time po talaga na iba talaga siya magsalita kasi nung time po na nananalo siya sa gambling, ilang beses na po, malalakihan na po yung pera na napapanalunan niya. Dun po ako nasaktan nung sinabi niya na, "Bakit ikaw? May diploma ka nga, hindi mo naman nagamit." Pero hindi naman kasi Papa Jack na ano, na hindi talaga ako nakapagtrabaho. Nakapagtrabaho naman po ako. Nag-stop lang ako kasi nga po nagkasakit ako. At the same time po 'pag kailangan kasi nila papa ng tulong, lagi po talaga akong tinatawag tapos hindi rin po ako makapag-focus sa trabaho. Ta's wala rin po nagbabantay sa anak ko. Hmm. Ngayon po parang sabi ko sa Anong naging kanya, sakit mo? may hypertension po ko tsaka asthma po. Saan mo nakuha yan? Bale ano po, sa family side po, kila Mm. mama po. Hmm. Tapos yun po Papa Jack, sabi ko sa kanya, "Ikaw naman," sabi kong ganyan, "kung maging successful ka naman sa buhay mo," sabi kong gano'n, "ikaw naman magdadala niyan, hindi naman kami. Kasi kung tumulong ka sa'min salamat, kung maalala mo pa kami kung maging successful ka man sa buhay mo. Pero kung hindi, okey lang din," sabi kong ganyan sa kanya. "Masakit lang din kasi na sinasabi mo yun sa akin." Tapos dati po naalala ko, year 22, 23 mga gano'n po, namatay po Mm. yung tito namin. Tatay niya? Bale pinatay po kasi siya. Ah, Hindi po, mm. kapatid po ng tatay niya, kapatid po nila mama. Okey. Ngayon po umuwi po sila ng province ni mama, minor pa po kasi siya nun, eh. Bale hindi ko alam Papa Jack kung mali ba ako dun sa part na yun na in-invade ko yung privacy niya kasi nga minor. Mm. Napapansin po kasi namin kumikita na siya ng pera tapos lagi ko siyang sinasabihan na, "Mag-ayos ka, magpagupit ka." Kasi nakikita ko parang sabi ko, "Bakit ganyan itsura mo, hindi ka nagpapagupit?" Sabi kong gano'n, "Kabinata mong tao, hindi ka nag-aayos. Ayaw mo ba maging presentable ka ako pagkasama mo din yung mga kaibigan Mm. mo?" Tapos nakikita ko po siya na pupunta siya ng ano, magba-bike siya, talagang tiyagaan kahit tirik na tirik ang araw. Nagugulat ako meron siyang resibo ng Palawan Express, papadala siya ng pera. Tapos Kanino? minsan ano, yun nga Papa Jack nung nakakita ko yung pangalan, inano ko dun sa Facebook niya binasa ko, nabasa ko dun po pala sa ka-LDR niya. Hmm. Kada po may ano, mag-o-order online yung girlfriend niya, siya yung nagbabayad. So naging sugar daddy siya nung ano, nung babae. Talagang as Ah. in dun nagpapadala siya ng pera. Ngayon po sinabihan ko siya na okey lang naman na ano, bakit naman ikaw ang nagpapadala? Tapos nung umuwi po sila ng province Papa Jack, nagpaalam po siya sa akin na may pupuntahan siya. Eh, may lamay po nung time na yun, eh, busy po sila mama. Pupunta po siya dun sa, Capiz. Eh, ano po kami, taga Iloilo po. Eh, wala Mm. naman siyang kakilala dun Papa Jack, pupunta siya mag-isa lang. Hmm. Ngayon po sabi ko, "Ba't ka pupunta dun?" Kasi nagsabi siya dun sa babae na magkikita daw sila. So sabi ko, "Bakit hindi ka kako nagpapaalam ng maayos kila mama?" Sabi ko, "Para alam nila kako kung nasaan ka, kung saan ka hahanapin." Eh, ayaw nga po niyang magsabi kasi daw po baka daw po, hindi siya payagan. So nung sinabi ko po sa mama ko na, "May balak akong umalis si Renren," sabi ko, Naku, nasabi mo si Renren, go away, come again.
Another day, Ano little children must. Oh, sige, so, So ayun po Papa Jack, 'di ano po sinabi ko po sa mama ko. Ngayon po, sinabihan siya ng mama ko. So mm, pinagalitan po siya ng mga tita namin na 'wag siyang umalis kasi nga, bale yung nangyari po kasi sa tita namin is yun nga po pinatay siya. So yung mga suspect nasa paligid pa. Kumbaga hindi pa po nahuhuli nung time na yun. mm, Kaya medyo takot din po. Nagalit po siya sa'kin Papa Jack kasi nga sabi niya, "Bakit ka kasi nakikialam? Sobra ka kasi nakikialam, pinakikialaman mo ko." Sabi niyang gano'n. Tapos ayun nga po, sabi niya, "Dapat kasi ikaw na lang yung namatay." Ginanon niya ako Papa Jack. Sabi ko, "Dahil sa babae sasabihan mo ko ng ganyan?" Sabi kong ganyan. "Grabe ka naman sa akin." Sabi kong ganyan, "Hindi ka kasi nakikinig." Sabi ko, "Paano kung ano, may mangyari sa'yo? Wala kaming alam." Sabi ko, mm, "Hindi nila mama alam kung nasaan ka." Sabi kong ganyan sa kanya. Sobrang close po kasi kami Papa Jack, mm, parang hindi ko matanggap bakit gano'n yung ginagawa niya ngayon. mm, Kahit nung nagbubuntis po kasi ako, siya po talaga yung lagi kong kasama sa check-up kasi nga po 'pag nasa trabaho yung asawa ko, siya mm, po yung lagi kong kasama. mm, Kaya nag-aalala din po ako sa kanya ngayon na yun nga po hindi siya nag-aaral, tapos mm, naka-focus din po siya sa pagsusugal niya, mm, ayun po. ano na? Ano, Anong ang gusto mo sinasabi itanong po, sa akin? mm, yung ano po ba Papa Jack kasi 'pag nagsasabi po kasi yung mother ko na, Mm, kausapin ko siya na yun nga po papaalisin nila dun. mm, Ngayon po yung mama ko sinasabi ko sa kanya na, "Bakit hindi kayo mismo ang magsabi?" Sabi naman po ng mama ko sinabi na daw po ng papa ko, pero yun nga po parang wala lang sa kanya. Kasi mm, ang akin Papa Jack, parang 'pag ginawa ko yun kasi nangyari na kasi yung Papa Jack, na kinausap ko siya. So parang ang nangyari nagtampo sa'kin yung kapatid ko, which is inutusan lang naman ako ng mama ko na kausapin siya. So mm, nito po hindi ko na ginagawa yun na parang susundin agad si mama. Sabi ko, mm, "Kayo na lang kumausap ma kung anong gusto niyo." Kasi parang ano lang Papa Jack, lilipas lang yung ilang araw okey na naman sila. After mm, nung mga gano'ng senaryo, okey na naman sila kaya mm, hindi na po ako nakikialam. Hindi ko po alam Papa Jack kung ano po ba dapat kong gawin dun. hmm. Ano ba tanong mo sa'kin? Um, sa tingin niyo Papa Jack, kailangan ko ba talagang kausapin yung kapatid ko na Hmm, papaalisin siya dun? nakabukod ka na, 'di ba? Opo. Well, unang-una sa lahat ganito ano, kung ang tanong mo ay kung dapat ko bang kausapin yung kapatid ko para umalis dun, I think that's a little bit overreaching sa part mo 'no. Naintindihan ko, Opo. Lyra, that you still look after the family kahit wala ka, kahit may asawa ka na. Nage-gets ko yung part na yan, Op tama? opo, opo. But, they now have their own dynamics. Kung feeling mo nasa lugar ka para kausapin sila at makikinig sila sa'yo, by all means gawin mo. But that's not where I'm interested at, 'no, at gusto kong pag-usapan natin 'to. In the beginning of this, ang kuwento mo ay umikot sa yung second po namin, 'no, yung gitnang kapatid po namin ay walang ibang ginawa kundi tawaging ampon yung bunso namin, which is ampon naman talaga, tama? Opo, opo. But I think in some manner, you did the same. Pareho mo lang ginawa ito, hindi ka lang siguro nanukso, pero pareho lang, 'no? Maybe in some other ways. Anong point ko, 'no? Hindi ko nararamdaman na talagang tinuring yung kapatid yung inampon niyo, yung bunso ninyo, 'no? Hindi ko nararamdaman. Even the fact that you're asking me na kailangan na po ba namin siyang paalisin, that's very suggestive na ang tingin niyo sa kanya ay hindi pa rin kadugo. He is still an outsider in the family. To have, 'di ba, para magkaroon kayo ng contemplation na palalayasin niyo na siya. Ibig sabihin, there's a cloud looming over his head that he is not a part of this unit. And when he acts differently, parang may kasalanan siya sa inyo. 'Di ba? Pag ang gagawin niya ay kawalang yaan kasi ampon siya. Pero kapag ang gagawin niya ay pabor sa inyo, close kayo kasi kapatid mo siya. Ganun yung dating eh.
Sobrang close po namin. Nung buntis nga po ako, sinasamahan niya ako. Pag meron siyang pabor, part siya ng family. Pero kapag ang attitude niya is not aligned, di ba, sa katanggap-tanggap sa inyong apat, nanay, tatay, at kayong dalawa ng kapatid mo, palalayasin na po ba namin siya? Tapos nagtataka kayo kung bakit ganun siya kumilos. Ilagay mo sarili mo sa kanya. He probably cannot go back to the family na kung saan niya siya kinuha. Because he was raised in an environment so alien dun sa environment na yon. Maka-culture shock siya. Siguro pag wala na siyang choice. And at the same time, I do not believe he feels welcome sa inyong family. Yung salitang ampon, hindi lang siya basta ampon na salita. Naramdaman niya to. And it breaks my heart to hear you ask me the question, kakausapin ka na ba siya para palayasin? So hindi niya talaga tinuring na kapatid, ever. Kasalanan ba niya? He was a baby. Sanggol siya nun. Hindi niya kasalanan, sa inyo siya lumaki. It was not a part of what he can choose. He was just forced into this environment. Kung tinatanong mo kung palayasin nyo na kaysa ginaganyan ninyo. Imagine mo, Papa Jackson, nakita ko po siya nagpapadala sa Palawan, naging sugar daddy. Anong pakialam mo sa perang hindi sa'yo? Why is there a need for him to be answerable to you? Kahit padala niya lahat ng bakit? Kanya yun ah. I mean, if he finds belongingness or sense of belonging to that girl, ipagdadamot mo ba sa kanya yun? No. Bakit niya binabantayan yung mga ganong kilos niya? We can argue all night. O sige, ang dami niyang palsong ginawa. I agree with you. Tama ka dyan sa part na yan. Pero bakit ba ganun yung kinauwian o ugali niya? Kasi nangangapa siya sa inyo. Naramdaman niya ito sa isang kapatid mo. Naramdaman niya sa tatay mo. Naramdaman niya sa iyo. Sa nanay mo. Paano siya? So, naglilita niya lang naman ako. Liar anak. Pero kung tanong mo lang naman sa akin, kung papaalisin mo na, oo na, paalisin mo na. Pakimkiman nyo ng konting halaga, kung meron kayo, palayasin nyo na. Kaysa ginaganyan nyo lang din yung tao. To have that option, na dahil hindi niya, na para bang dating, parang forever ba niyang kailangan tanawin sa inyong lahat na inampun niyo siya? Hindi naman niya hiningi sa inyo to ah. Siguro dapat ang inaaway niya yung magulang niya. Pero siya, he's got nothing to do with the fact that he ended up living with you guys. But I agree with you. Kausapin mo na at paalisin niyo na. Umuwi na sa totoong magulang niya. Doon kahit mag-away-away sila, it's a fair playing ground. Level ang playing ground din na doon. Magkakamag-anak sila eh. Sige na. Kailan? Next week? Ha? Actually kasi Papa Jack, yung ganong idea kasi, galing kasi talaga kay dun sa magulang ko, kay mama. No. Kasi nga po, You also entertained the idea. I want you to kasi listen to your own nag-aalala mind. din, nag-aalala din kasi kami Papa Jack na baka masaktan niya si Papa. Kaya nga paalisin niyo na. Kasi, Okay. Not at any point sinasabi kong tama na merong ganyan kayong paranoias na baka lumaban na siya. Lalaki eh. Para silang lalaki, baka di ba? Magkapagbuhatan na ng kamay. Hindi naman din tama yon.
Paano ba kayo nauwi sa ganyan? Kasi ang trato niyo sa kanya at sa outsider. Nakikitira sa inyo, ganun dating eh. That there has always been an option na pwede siyang paalisin pag hindi niya na gusto yung ugali niya. Hindi dahil masakit sa ulo, hindi, no. Because he never really belonged into you guys, sa circle ninyo. Which is sad. Now, let's ask the technical question. May karapatan ba kayo? Napaalisin siya? Of course. Meron naman talaga. Di ba? May karapatan kayo. At gawin nyo na. Sige, napaalisin nyo na. Kausapin nyo ng masinsinan. Kaysa, instead of you guys breathing down his neck. Because that's what all of you are doing. Including you, Lyra. Including you. And daming, I can cherry pick a lot of things in your story. Case in point. Nagulat po kay Papa Jackson, ang laki na po ng pera niya. Ikinuwento mo sa akin to, hindi dahil naniniwala kang against ka sa sugal, kung hindi, nagulat ka may pera lang siya. Magkaibang bagay yun ha. Ganun ko siya naramdaman. Na nagtataka ka kung bakit siya may pera, hindi dahil nagsusugal siya. Those are two different scenarios. Na para bang wala siyang karapatan magkaroon ng sarili niyang pera. Na dapat bang kailangan alam niyo kung may pera siya o wala. Adult naman na siya. Pero ganun ko siya naramdaman sa'yo. Nagulat nga po kami. Ang laki na po ng pera niya. Hindi ka concerned na nagsusugal siya. Concerned ka dahil hindi mo alam bakit siya may pera. Which is heartbreaking to hear. Kailan mo siya kakausapin? Sige na, paalisin mo na. Alam mo, Lyra, Opo. walang pwedeng pumilit sa inyo kung hindi nyo talaga siya kaya lunukin at tanggapin bilang, you know, part of the gang. Hindi nyo kasalanan to eh. Magiging kasalanan nyo to pag pinilit nyo pa at magkakaaway-away lang kayo. Nakatulong naman talaga kayo. Kumbaga kahit papano, nabigyan nyo naman siya ng konting puhunan sa buhay, no? I mean, nalungkot lang ako pinatigil nyo ng pag-aaral. Hindi mo inilaban yun eh, no? Nakakasama na loob marinig, no? He could have finished the school. Pero pinatigil nyo. Ay, alam mo, that's a signifier na talaga ampun lang siya. Never siya naging tunay na anak or kapatid. Alam natin, hindi talaga siya tunay, no? Pero, yung trato, no? He's always been an alien to the family. Lagi siya na-alienate. Which is very, very heartbreaking to pag ako nasa kalagayan niya. Hirap na. Paano nga naman ako magrereklamo? Alam kong ampun ako. I think all of you are better off without him and he is better off without you guys by his side. So, kasabi mo na siya. Bukas siguro. Huwag na magturo pa na sino talaga may gusto. Gusto mo rin. Bukas? Siguro po, Papa Ayun, Jack. sabi niyo na. So, start lang din naman po kasi Papa Jack na maging topic about yung sa pagpapalis kasi po siya po yung nagre-receive nung binabayad ng customer. Nagigets Tapos, ko yung part na yan.
Naintindihan ko yan. At hindi mabuti, hindi maganda yon na nangungupit siya sa negosyong, di ba, nagkakatiwala sa kanya. Pero kung totoong kapalit niyo ba talaga to, palalayasin niyo ba? Magiging option ba yon? Sa akin, Papa Jack, kasi pagka ganun na may problema sila, dito ko siya pinapauwi sa akin. Tinatanong kita, kung talagang totoong kapatid yon, kasama ba yon? Di ba pagkagalitan niyo lang? Normal naman yun eh. Pero yung maging option para palayasin niyo na, hindi ba that's a signifier na talagang he was never a part of the gang. He's always been an outsider. That there's always that cloud looming over his head na he is just one mistake away, palalayasin niyo siya. And it's happening now. Which is sad. So sige na, kausapin mo na. Makakabayad din ng utang na loob sa inyo yan one day. One day makakabayad din ng utang na loob yan. Bukas? Ha? Hindi ko alam, Papa Jack, kung kaya akong kausapin. Kaya mo yan. Hindi mo naman talaga kapatid yan eh. Kaya mo yan. Nilaban ko naman po talaga, Papa Jack, ng pag-aralin siya. Kaso sabi kasi nung mama ko, paano nga daw yung papa ko walang kasama. Ang naano namin kasi parang iniisip ko, nagdedesisyon ako. Hindi naman ako yung magulang niya. Kahit naman ako gustuhin ko na pag-aralin siya. Okay. Okay. Kahit anong sabihin mo sa akin, sa mata nung ni Renren, talabanggit mo naman na kasama ka sa nagdesisyon na yun. Part ka nun. That means very little. Bukas, kasama mo na. Ngayon, after nito, tawagan mo. Sabihin mo, bukas, malis ka na. Okay? Baka makausap mo siya bukas, regards mo ako sa kanya. Sabi mo, kumusta ko siya, mag-ingat siya palagi. Napakabait siya sa buhay, pakisabi sa kanya, pinapasabi ko. Alright? Okay po. Maraming salamat ma'am sa kwentuhan po, Lyra. Thank you very much. Thank you.